Mga kapatid, share the gospel. At nakalagay sa ilalim, the Acts of the Apostles. Ibahagi ang ebanghelyo. Share the gospel. Ang mga gawa ng mga apostol. Yung mga gawa ng mga apostol, yan yung aklat na isinulat ni Lucas na hindi apostol, kasama ni Pablo. Aklat yan. Diyan tayo kukuha ng lesson natin ngayon. At ito na nga ang ika-4 na bahagi ng ating aralin tungkol sa pagpapalaganap ng ebanghelyo na inutos ng Panginoon Kristo sa mga naunang mga Kristiyano, hindi lamang para sa kanyang mga apostol, kundi para sa lahat ng mga magiging alagad ng Panginoon Kristo na inutusan niya, tayong lahat ay inutusan niya na gawin nating alagad ng lahat ng mga bansa. Yan ang tawag na The Great Commission. Ang Great Commission ay mission nating lahat. Katunayan nga sa ating logo, yung nakalagay dyan maliit, no? Palakihin natin, yung ating logo nga na Believers in Jesus Christ the Lord Congregation, ay may nakasulat dyan sa bandang gitna, sa loob, Preaching the Gospel at Making Disciples. Preaching the Gospel, pangangaral na ebanghelyo. At yung Making Disciples, gumawa ng mga alagad gaya ng utos ng Panginoong Kristo. Sabi ni Kristo, ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa Marcos. Sa Mateo sabi, gawin ninyong alagad. Pinagsama natin yun. Ipangaral ang ebanghelyo, gawing alagad. Sapagat sa pamamagitan lang ng pangangaral ng ebanghelyo, ang tao ay magiging alagad ng ating Panginoong Kristo. Paano? Bakit ba natin palaging pinapaksa ito? Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, ika-4 na bahagi na ito at marami pang kasunod na bahagi, series. Sapagat dito marami tayong matututunan mga kapatid kapag pinag-aaralan natin sa Biblia kung paano isinare ng mga unang Kristiyano ang ebanghelyo. Itong paksa natin na nakatutok sa Acts of the Apostles, mga kapatid, makikita natin yung mga pamamaraan na kanilang ginamit. At pinapaksa natin itong share the gospel hanggang ngayon sapagkat ito ang pinakamahalagang paksa sa Biblia. Ebanghelyo. Sapagkat sa ebanghelyo, ano ba matututunan mo sa ebanghelyo? Pananampalataya kay Kristo. Pag natutunan mo pananampalataya kay Kristo, kaligtasan na makakamit mo. Sa mga kapatid, kaya ko nasabi na pinakamahalagang paksa ito sa Biblia, yung pangangaral na ebanghelyo, sapagkat ito tungkol sa kaligtasan natin. Kaligtasan natin, kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Kapag nalaman ng tao ang ebanghelyo, kapag sinampalatayan niya ang mensahe ng ebanghelyo, kapag niyakap ng tao ang aral na ebanghelyo, ang kasunod nun ay maraming kasagutan sa maraming katanungan sa buhay. Lahat ng hinahanap ng tao tungkol sa kapayapaan, tungkol sa pagnanais ng tao na makamit niya ang kaligayahan, ang kagalakan, ay makakamit niya yan kapag natutunan niya ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo ang maghahatid sa tao sa tunay na pag-asa sa buhay nito at sa buhay na darating. Ang ebanghelyo ni Kristo ang magbibigay sa tao ng pinakamataas na antas ng biyaya at pagpapala. Ano man ang kalagayan niya sa buhay, ay pinagpapalat, binibiyayaan siya, at ang pinakamataas na level ng biyaya at pagpapala ay mararanasan niya kapag natutunan niyang yakapin, sampalatayanan ang ebanghelyo. Ang mabuting balita o ang ebanghelyo, ang kasagutan sa maraming suliranin sa buhay nito, lalo na sa buhay na darating. Ang ebanghelyo ang pinakadakilang mensahe ng Panginoon Diyos sa atin, yung gospel. Naglalaman niya ng pinakadakilang kaloob, regalo ng Diyos sa atin, ang kaligtasan. The greatest gift of all. Ang ebanghelyo ay para sa lahat ng panahon, in season or not in season. The reason for every season. Walang pinipiling season ang pangangaral ng ebanghelyo at ang ebanghelyo mismo. Walang pinipiling panahon yan, mga kapatid. Kaya mahalaga, pinag-aaralan natin mabuti yan. Dahil layunin natin, mga kapatid, kung bakit natin pag-aaralan, halimbawa katulad dito sa The Acts of the Apostles, sapagkat ang aklat ng The Acts of the Apostles ay naglalaman ng mga kasaysayan ng mga apostol, kung paano sila nagsikilos
upang ipangaral ang Ebanghelyo. Ito'y binubuo ng 28 chapters, pero hindi natin tatalakayin lahat yan 28 chapters. Pero lahat yan papasadahan natin. Pero hindi natin lahat babasahin. Yung iba, pakikita ko lang sa inyo yung summary ng chapters. Iisa-isayin po natin yan, mga kapatid. Sapagkat dito, mga kapatid, sa pagkakasulat ni Lucas ng historical book na yan, ay may mga naisulat siya ng mga sinalita mismo ng mga apostol kung paano letra por letra ipinangaral, lumabas sa bibig ng mga apostol ang pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi lang mga apostol ang nangaral ng Ebanghelyo dito sa Acts. Naisulat din ni Lucas yung ibang mga speeches, kung tawagin na iba yung mga sermons, teksto, yung mga salita mismo. Hindi lang mga apostol, maging ng mga ibang lingkod ng Diyos na nagsalita dyan. Mula roon kasi, pag pinag-aralan natin yan, mga kapatid, ay makikita natin ang maraming katotohanan kung ano ang nilalaman ng kanilang aral, paano nila pinangaral yan, ano ang kanilang mensahe. Malalaman mo natin yan. Ang Acts of the Apostles, mga kapatid, umpisa natin ang pag-aaral dyan, gagawin natin series to hanggang sa mga susunod na pagkakataon. Mag-umpisa tayo sa chapter 1. Hanggang chapter 2 lang tayo, mga kapatid, sa pagkakataong ito. Dahil natansya ko na yung oras yan. Hindi tayo aabot sa chapter 3, kundi lalagpas tayo sa oras. Pero huwag kayong mag-alala, hindi po aabutin ng isang oras to. Sa chapter 1, ang nilalaman ng chapter 1, mga kapatid, verse 1 hanggang 5, yung the promise of the Holy Spirit. Hindi natin babasahin yan, 5 talatang yan. Yung pangako tungkol sa Espiritu Santo na binitiwan ng Panginoon na huwag kayong aalis sa Jerusalem. No, bago siya umakyat sa langit, huwag kayong aalis sa Jerusalem, hintayin nyo ang pagbaba ng ipinangako ng Ama na sinabing ibibigay. Yan yung Holy Spirit. At verse 6 hanggang 11, tungkol doon sa ascension. Maikling description bago umakyat si Kristo sa langit hanggang sa umakyat siya. At verse 12 hanggang 26, tungkol kay Matthias, chosen to replace Judas. Yan yung pinalitan si Judas ni Matthias dahil patay na si Judas. So namili sila ng mga naging witnesses ng Panginoon Kristo mula nung panahon ni John the Baptist hanggang sa nakasaksi ng pag-akyat ni Kristo sa langit at napili nila si Matthias. Kaya nakita nyo, mga kapatid, no? Pag binasa yung 12 hanggang 26, ang isa sa mga requirement na pagiging apostol, katulad ni Matthias, nasaksihan niya yung panahon ni John the Baptist at nasaksihan niya yung pag-akyat ni Kristo sa langit. Isa lang naging exemption sa Biblia na naging apostol na hindi nakasaksi ng lahat ng yon. Walang iba kundi si Apostol Pablo. Pero si Apostol Pablo ay may direktang revelation. Direktang kinakausap ng Panginoong Hesus. So, sabi natin na walang apostol ngayon. Kung may grupo na may apostol, magduda na kayo ron. Mag-isip-isip kayo. Pag may nagpapanggap na apostol, tapos na ang panahon ng mga apostol. Yan na. Yan na yung hanggang dyan lang ang mga apostol. Sapagkat kailangan lang yung naging witness mula nung panahon ni John the Baptist hanggang sa umakyat si Kristo sa langit. At ang isang point doon, si Matthias, na witness niya yung pag-akyat ni Kristo sa langit. Ibig sabihin, yung kausap ni Kristo, dito sa babasahin natin, kasama siya rito. Na-witness niya yung pag-akyat. Ano yun? Yung tukol dito sa 6 hanggang 11. Kukunin na natin yung the ascension is sa verse 8. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, dadapot tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Nakakita nyo, no? Nandiyan si Matthias. So, hindi lang para sa mga apostol yan. Nung sabi ni Kristo, kayo magiging mga saksi ko. So, diyan pa lang mga kapatid, nakakita natin. Sa bungad pa lang, ng chapter 1 pa lang ng mga gawa, ay nandyan muli, mababasa natin, inutos ng Panginoon Kristo na yung mga unang Kristiyano ay magiging saksi niya, magiging witness. Paano yung witness nila? Na si Kristo tunay nga na meron ang Kristo. Sila magpapatotoo sapagkat nasaksihan nila ang pagkakit ni Kristo sa langit at sila magpapatunay na si Kristo'y sinugo ng Diyos upang makamit
ng tao, ng bawat sumasampalataya sa Kanya, ang kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan. At yan, mga kapatid, yan yung una. Bungad yan eh. Pero ituturo din nila sa magiging mga alagad nila na ang lahat ng mga bagay na inutos ni Kristo gawin nila. Kasama na yung pinag-uusapan natin na gawin nating alagad ang lahat ng mga tao. So dyan pa lang, sa bungad pa lang ng chapter 1, mga kapatid, ay inulit ng tala ng banal na kasulatan yung pag-uutos ng Panginoon Kristo tungkol sa pag-share ng gospel. Pag-share ng gospel yan eh. Kayo magiging mga saksi ko. Eh di share mo yung balita tungkol kay Kristo. The sharing of the gospel yan. At pagkatapos ng pangyayari yan, sumunod na verse, umakyat na nga si Kristo sa langit. At pagkasabi niya ng mga bagay nito, nung siya tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas at siya tinanggap ng isang alapaap at kinubli sa kanilang mga paningin. So umakyat na si Kristo sa langit. Pagkatapos yan, no, sa kwento dyan, pagkatapos yan, nasa Mount Olive sila eh. Sa bundok ng mga olibo eh. No? Pagkatapos yan, bumalik sila sa Jerusalem at habang hinihintay nila yung pangako na darating ang Holy Spirit, ay nagsasagawa sila ng mga prayer meetings, pananalangin. Marami sila ron, 120 sila ron na nagtitipon doon. Kasama yung si Maria at kasama yung mga ibang mga kapatid ni Jesus, yung mga naging anak ni Maria. Ito din, mababasa natin dito sa 1:14. Ang lahat ng mga ito'y nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin. Nakasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ang mga kapatid niya. Yan ang huling banggit ng Biblia tungkol kay Maria. At dyan, nakita natin si Maria, singit ko lang, ay may mga ibang anak bukod kay Jesus. Si Jesus ang naging anak ni Maria bilang panganay, pero hindi anak ni Jose. Sapagkat si Jesus ay dinala ni Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Alam natin lahat yan. Dapat alam natin lahat yan. Pero pagkatapos na isinilang si Jesus, nagkaroon pa ng mga ibang anak naman, si Maria, dahil asawa niya si Jose. Dahil hindi naman po pwedeng maliban na lang, hindi naman baog si Maria. Nanganak nga nung pinanganak nga niya si Jesus. At hindi rin baog si Jose, so nagkaanak pa sila. Na yung mga kapatid ni Jesus nung araw ay hindi nananampalataya sa kanya. Gaya ng sinasabi ko sa inyo noon, nung araw hindi sila naniniwala kay Jesus. Pero sa pagkakataong yan, dahil nasaksiyan na nila yung pag-akyat ni Kristo sa langit, pagkabuhay na maguli, umakyat sa langit, siyempre nanampalataya na sila. Kaya dyan sa prayer meeting nila, kasama yung mga kapatid ni Jesus. So kita nyo, naging mananampalataya sila. At historically, si Santiago na kapatid ni Jesus ay isa sa mga naging elder dyan sa Jerusalem, sa kasaysayan. Pero hindi yung paksa. Naisingit ko lang yun. Baka meron kasi mga nakikinig dito na ngayon pala nag-aaral ng Biblia na naniniwala doon sa naagis ng aral na si Maria ay nanatiling virgin magpakailanman. Na hindi na daw sila nagkaroon ng sexual intercourse ni Jose. Hindi ho. Magkasawa yan eh. Hindi masama na magkaroon ng sexual intercourse yung dalawa. At magkaanak na marami. Marami naging anak si Maria. So yun ang katotohanan doon. Ayan, sabi dyan, si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. Mga kapatid ni Jesus. Ibig sabihin, mga anak ni Maria. So, verse 15. At ng mga araw na ito'y nagtindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi, at nagkakatipon, closing parenthesis, at nagkakatipon ng karamihang mga tao na may 120. Binasa ko lang para makita nyo na 120 sila ron na nagtitipon. So, natapos ang chapter 1. No? Hindi natin babasahin tungkol kay Matias. So, natapos ang chapter 1, yun lang naman yung mga dialogue doon. No? Ngayon, punta tayo sa chapter 2. At hanggang chapter 2 lang po tayo, mga kapatid. Sapagkat mahaba itong chapter 2. Pero, huwag kayong mag-alala. Hindi tayo abutin isang oras ngayon. Ito'y naganap noong araw ng Pentecostes. Yung chapter 2. Yung verse 1 hanggang 13. Yung the coming of the Holy Spirit. Yan yung araw ng Pentecost. Yung kapistahan ng mga Hudyo na ginaganap 50 days pagkatapos ng Passover. 50 araw pagkatapos ng Pasko. Ito ay isang panahon na pinagdiriwang yung mga first fruits, yung mga unang bunga ng pag-aani.
Di ba? Siyempre, may anihan, yung mga unang ani noon, yung unang bunga noon, siyempre, parang bilang pagpapasalamat nila, yun, celebration nila yan, Pentecost. Utos din yan sa kanila. Sa mga Hudyo yan. Yan ay parang ano nila yung mga Hudyo na nasa abroad, yung mga naninirahan sa labas ng Israel, nagpupunta sila sa Jerusalem. Isang malaking selebrasyon yan sa Jerusalem kapag araw ng Pentecost. Special araw na yan. Kapistahan talaga, kasiyahan yan. Nag-uuwian yung mga yung mga Hudyo na wala sa Jerusalem. Yung mga Hudyo na, kaya ko nasabi abroad, nasa ibang bansa. Nandun na sinilang, doon na lumaki. So nag-uuwian sila. Tradisyon nila yan Kaya nung araw na yan napakaraming tao doon sa panahon na yan. At bumaba yung Holy Spirit sa mga alagad. At nagsalita sila tungkol sa mga ginawa ng Diyos. Sa mga makapangyarihang ginawa ng Diyos, nagsalita sila. Nung bumaba na yung Holy Spirit. At nagsalita sila sa pamamagitan ng speaking in tongues, ng ibang wika. Kaya alam nyo nangyari ron? Ang nangyari ron, nadinig yun ng mga tao, nalito sila. Bakit itong mga to, yung mga taga-Galilea to, nagsasalita ng wika natin. Parang ganito kasi nangyari mga kapatid. Halimbawa ako, Tagalog. Habang nagsasalita ako ng Tagalog, merong isang German na nakikinig. Ang binibigkas ko Tagalog, ang nadidinig niya, German language. Merong isang Japanese na nakikinig. Tagalog ako nagpapaliwanag, ang nadidinig niya, Japanese language. Ganon yung nangyari dyan. Doon sa speaking in tongues na yan. Yung mga tongues na ginamit nila, nagsasalita sila sa yung wika ng mga taga-Galilea, pero ang nadidinig, kung ano yung wika, yung native language ng mga nakikinig. So, ganun yun. Hindi yung wika na hindi naintindihan. At ang kanila sinasalita, yung mga makapangyarihang ginawa ng Diyos. Ibig sabihin, nagpupuri sila. At doon na nga pumasok in verse 14 hanggang 41. Mahaba, no? Kita nyo, no? Doon na nga nangaral si Pedro. At pagkatapos noon, verse 42 hanggang 47, hindi na natin babasahin niya mamaya. Pinilas ko na para makita nyo, yan yung content. Yan ang buong content ng chapter 2. Pero po-focus tayo doon sa sermon ni Pedro. Sapagkat dito tayo makakakita na mga kaparaanan, paano ipinangaral ni Pedro ang Ebanghelyo doon sa crowd na yun, sa mga tao yun. Magsimula tayo dito sa verse 14. Dapat pagtindig ni Pedro na kasama ang 11 ay itinaas ang kanyang tinig at sa kanila nagsaysay na sinasabing, kayong mga lalaking taga-Judea at kayong lahat na nangananahan sa Jerusalem, mga alaman nawa ninyong lahat at inyong pakinggan ang aking mga salita. Pakinggan daw. Sapagkat ang mga ito'y hindi mga lasing, na gaya ng inyong inaakala, yamang ngayoy oras na ikatlo lamang ng araw. Ang tinutukoy niya, ang mga ito'y hindi mga lasing. Kasi nakakita ng mga tao na nagsasalita nga ng ibang wika. Iba-ibang wika ang nadidinig nila. Nadidinig nila iba't ibang mga lingwahe nila. Yung iba, nalilito, namamangha. Iba naman, nangiinsulto at nanlilibak na sinasabi, hindi, mga lasing lang yan. Kaya nabanggit ni Pedro, hindi mga lasing yan. Una, alas 9 pa lang ng umaga, ikatlo pa lang ng araw, sabi niya, yung oras. Yung third hour of the day. Kasi yung first hour of the day ng mga Hudyo, nung panahon na yan, ay nagsisimula ng 6 o'clock. So, sinasampantahan natin, mga alas 9 pa lang ng umaga yan, nung maganap yan. Aga, no? Aga na kanilang ang kanilang pangangaral. Pero ano pa paliwanag ni Pedro? Tingnan natin. Dapat ito yung sinalita sa pamamagitan ng propeta Joel. O dito, papasok na mga kapatid. Nagsisimula ng mangaral si Apostol Pedro gamit ang kasulatan. Dahil sabi, ito yung sinalita sa pamamagitan ng propeta Joel. Nag-quote siya. Sa panahon natin, nasa Joel 2:28 hanggang 32 yan. Sa Old Testament. Hindi natin babasahin Joel sapagkat binanggit na rin ni Pedro. Ano ba sinasabi niya sa Joel 28 hanggang 32? Yan daw yung nasaksiyan nilang pangyayari. Yung nagsasalita ng wika tungkol sa mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Yung mga alagad na nalukuban ng Espiritu Santo. Yun daw, yung katuparan, sinasabi doon sa sinulat ni Propeta Joel. Ang sabi ni Propeta Joel,
At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga nguhuhula, at ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Oo't sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae. Sa mga araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipang hula sila. Yung panghuhula dyan, hindi yung panghuhula katulad nun sa Quiapo. Yan ay prophecy. Propesya yan, mga kapatid. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung nakita nila naganap doon, na bumuhos ang Espiritu Santo, yun na nga yung sinasabi rito. Na sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Joel, na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa mga araw na yun. So, yun yung tungkol doon, pero hindi pa tapos yung kay Propeta Joel. So, pinapakita dyan yung nagaganap ng panahon na yun, katuparan ng propesya noong panahon ng Old Testament na sinabi ni Joel. Pero hindi lang doon natapos, tinuloy pa ni Pedro, yung sinabi ni Propeta Joel. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas, at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at singaw ng usok. Ano na nakikita nyo rin? No? Hindi lang doon sa tungkol sa araw ng Pentecostes yan, sinabi ni Joel. Tungkol na yan sa nalalapit na paghuhukom ng Diyos. Sabi nga, ang mga tanda, magpapakita daw ang Diyos ng mga kababalagan sa langit, sa taas. Marami tayong makikita mga kababalagan, mga tanda sa lupa, dugo at apoy at singaw ng usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang araw ng Panginoon, yung araw na dakila at tangit. Pag-uhukom nga yan, kasi merong yung buwan ay magiging gaya ng dugo, yung araw magdidilim pa rin, sinabi ng Panginoon Kristo doon sa Mateo 24, na pag malapit na siyang bumalik, magdidilim muna ang araw. Pagkatapos na ng kapagitian, sa araw na yon, sabi ng Panginoon sa Mateo 24, pagkatapos na magganap ang Great Tribulation, karakarakan pagkatapos ng kapagitian sa mga araw na yon, ang araw ay magdidilim, hindi magbibigay ng liwanag. So, nakita nyo, no? Hanggang paghuhukom. So, ano yung tinexto ni Pedro? Tungkol doon sa kaganapan, pagbaba ng Holy Spirit, at tungkol doon sa araw ng paghuhukom. Tuloy pa natin. At mangyayari na sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Tungkol sa salvation, sa pagtawag sa pangalan ng Panginoon. So, yun ang sermon ni Apostol Pedro. Nag-quote siya sa Old Testament, gumamit siya ng matandang kautusan, matandang kasulatan, o banal na kasulatan. Ibig sabihin, gumamit siya ng salita ng Diyos. Hindi lang siya basta nangusap. Pinatanayan niya yung kaganapang yon ay ayon sa salita ng Diyos. Ganun sila mangaral, mga kapatid. Hindi sila nangangaral ng kanilang sariling opinion. Ipinapangaral nila yung kung ano yung sinasabi ng Biblia nung panahon na yon. Wala pa naman New Testament nung araw. At hindi pa Biblia tawag doon tawag doon banal na kasulatan. At wala siyang hawak na kasulatan. Kasi memorize niya yung mga talata yung mga aklat nung araw, mga kapatid bihira pa yun Mahal ang libro nung araw, hindi katulad ngayon Kaya swerte nga tayo ngayon, mapalad tayo ngayon. Dahil available na salita ng Diyos. Kahit nasa cellphone nga natin, meron salita ng Diyos nung panahon memorize niya Yung sinabi doon sa Joel Hindi naman siya nagbubuklat ng scroll dyan Pero nakita natin, mga kapatid, kung paano yung pinangaral. Kasama sa pangangaral, yung pagtawag sa pangalan ng Panginoon, kasama sa pangangaral, yung paghuhukom. At tuloy pa natin. Paano yung piniliwanag pa ni Pedro yan? Tapos na yung quotation sa Joel. Pero nagpatuloy siya. Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo, sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos, sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo. So, dito nagsisimula na siyang banggitin
ang tungkol sa Panginoong Kristo. Si Jesus of Nazareth daw. Pinatunayan ng Diyos yan sa harapan ng Israel. Nung si Kristo ay nangangaral pa dito sa lupa. Diba, may mga miracles na ginawa ang Panginoon Kristo. Miracles and wonders and signs ipinakita sa Israel. Yung mga ganong bagay para maniwala sila na si Jesus nga ay galing sa Diyos na dapat nilang pakinggan. Tuloy pa natin. Siya, si Jesus, ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. Kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. O siya ay naibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. Anong ibig sabihin yan? Ang pagkakabigay ng Diyos kay Kristo ay ayon sa itinakdang panahon ng Diyos. Ito ang perfect timing ng Diyos. Sa tamang panahon ay dumating si Kristo. At yun ay ayon sa paunang kaalaman ng Diyos. Ibig sabihin, hindi aksidente, plano talaga ng Diyos na isugo ang Panginoon Kristo para ano? Para mamatay sa krus. Pansinin ninyo, ikalawang bahagi ng talatang yan. Kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. Kasama yun sa plano ng Diyos na talaga ipapako si Kristo sa krus. Naging kasangkapan nga lang yung mga tao na sumang-ayon sila na ipako si Kristo sa krus. Di ba nagsigawan sila nung nagtatanong si Poncio Pilato, anong gagawin ko dito sa taong ito na nakita niya wala kasalanan? Si Kristo tinutukoy. Nagsigawan ng mga tao, ipako siya sa krus. Gano'n kasi nangyari nun eh. Pero kasama yun sa plano ng Diyos na kailangan mamatay si Kristo sa krus. Kaya yung pagparito ni Kristo para mamatay sa krus, yan ang isa sa mga sentrong mensahe kapag nangangaral tayo ng Ebanghelyo. Pinangangaral natin na si Kristo namatay sa krus para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. At hindi lang tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus ang ating ipinangangaral kapag tayo nangangaral, nagsishare ng gospel. Isinishare din natin sa Kanya na hindi siya nanatiling patay, kundi siya'y nabuhay na maguli. Kasi yung kasunod din dito, no? Sa pag-share ni Apostol Pedro, verse 23, pagdating sa verse 24, na siya, ibig sabihin si Kristo, na siya'y binuhay na maguli ng Diyos, pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaring na siya'y mapigilan nito. Pasinin ninyo, no? Pagkabuhay na maguli, yung kanyang tinalakay na mga yun. Yan yung mga ipinapangaral, yan ang mga paksa sa gospel. Kapag ikaw ay nag-share ng gospel, ipakilala mo sa tao yung tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus. Yung diwa nun ay kaya si Kristo ay namatay sa krus para mapatawad ka sa kasalanan mo. Dahil kailangan mo siya. At si Kristo nung mamatay sa krus, no? Binuhay na maguli. Isa sa mga mahalagang aral o doktrina ng Kristyanismo yan, na si Kristo ay nabuhay na maguli. So dito sa mga binabasa natin, nakikita natin kung paano ipinapangaral. Katulad ni Apostol Pedro, yung Ebanghelyo. Alam niyo yung pangangaral niya sa chapter 2 ng Acts. Yan ang kauna-unahang malawak ang pangangaral ng Ebanghelyo. Na dyan ay marami ang nakikinig. Na dyan ay marami ang naniwala rin. O tuloy natin, no? Tingnan, tungkol sa pagkabuhay na maguli ni Kristo. Meron siya binanggit. Bumalik siya ulit doon sa kasulatan eh. Sapagkat sinasabi ni David tungkol sa kanya. O di gagamit na naman ng Old Testament. Kumbaga sa panahon natin ngayon, bumalik ulit si Pedro sa paggamit ng Biblia. Yan yung Biblia nila noong araw eh. Kaya lang dito, memorize niya eh. Kaya pwede ka naman mag-preach eh. Memorize mo kahit wala kang hawak na libro. Yun yung kung memorize mo. Yung ginagamit natin libro dahil di natin memorize. At para mapakita sa tao na nakasulat nga yan. O, sabi niya, pag-aralan natin to. Sapagkat sinasabi ni David tungkol sa kanya, nakita kong lagi ang Panginoon sa aking harapan, sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay, upang wag akong makilos. Mga kapatid, no, bago natin tuloy, mamaya makikita niyo rin naman ang katibayan ko. Yung salitang kong, nakita kong lagi ang Panginoon sa aking harapan. No? Sapagkat siya'y nasa aking kanan. Sino yung akin dyan? Sino yung nagsasalita dyan?
Si David ang sumulat yan. Oo. Tama si David. At maaaring applicable kay David yan. Pero alam nyo mga kapatid, hindi para kay David yan eh. Yan ang isang propesya na isinulat ni Haring David na yung nagsasalita dyan ay ang ating Panginoong Kristo. Parang gano'n yan. Eh, no? Maintindihan nyo mamaya. Pinangunahan ko na kayo dahil marami tayong mabawasan ganyan eh. Diyan sa mga babasahin natin tungkol sa sinulat ni David eh. Na akala mo si David yung yung tinutukoy na ko o aking harapan, parang nasa harapan din David. Sapagkat siya'y nasa aking kanan, nasa kanan ba ni David? Hindi. Si Kristo yan, propesya yan. Pinaliwanag din ni Pedro yan. O kaya ako pinauna yun, para magkaintindihan na tayo. Mula yan doon sa awit ni David eh. Sa Psalm 16:8 hanggang 11 eh. Siyempre, nung panahon na yun, Old Testament, marahil hindi pa nila gaano naunawaan yan. Kaya ngayon, pinapaliwanag nga ni Pedro yan eh. Ngayon ang revelation yan eh. Ngayon ang interpretasyon. Pinaliwanag ni Pedro ang interpretasyon yan. O tuloy natin. Dahil dito'y nagalak ang aking puso. Nagalak ang puso ni Kristo. At natuwa ang aking dila. So si Kristo yan, imagine niyo si Kristo yan. Mamaya makikita nyo. Pati naman ang aking laman ay mananahan sa pag-asa. Propesya yan tungkol kay Kristo, bagamat si David na nagsasalita. Ito pa, sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades. O lalo na yan. O. Yung kaluluwa ko, hindi mo iiwan sa Hades. Nititiisin man ng yung banal ay makakita ng kabulukan. Yung Holy One mo. Kaya nabanggit, Holy One, ang iyong banal. Talagang si Kristo yan. Banal ba tayo ng Diyos? Hindi naman tayo banal ng Diyos, di ba? Oh. Ipinakilala mo sa akin ang mga daan ng buhay. Pupuspusin mo ako ng kagalakan sa harap ng iyong mukha. Ayan. Hanggang dyan yung propesya na binasa ni Pedro sa awit 16:8 hanggang 11. Ito paliwanag ni Pedro. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David. Si David may sulat nun eh. Ito daw tungkol kay David naman. Siya'y namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. O dyan pala magkakaroon na kayo ng kulo na para sabi ni Pedro, hindi si David ang tinutukoy dyan. Ito si Kristo. Dahil hanggang ngayon patay si David eh. Ang sabi rin sa binasa natin talata eh. No? Dito, babalikan lang natin. Sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, nititiisin man ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Nung namatay si Kristo, napunta siya sa Hades. Pero hindi na iwan yung kaluluwa niya ron. 3 araw lang siya ron. At siya'y nabuhay na maguli. Diba? Ito si David. At sabi, ang libingan niya nasa atin pa rin. Ibig sabihin, hindi pa siya nabubuhay na maguli. Ito, tuloy natin, no? So, tungkol sa David, kay David yan, sabi ni Peter, no? Tuloy natin. Palibasa ay isang propeta, si David, isang propeta daw. At sa pagkaalam na may panunumpang isinumpa ng Diyos sa kanya na sa bunga ng kanyang baywang ay iluluklok niya ang isa sa kanyang luklukan. Yung pangako ng Diyos kay David eh. Na isa sa mga mula sa kanyang flesh, mula sa kanyang baywang, mula sa kanyang lahi ay luluklok yung Kristo sa kanyang trono. Doon sa trono ni David, sa luklukan ni David. Yun eh. Kaya sa English sabi, therefore being a prophet and knowing that God has sworn with an oath to him, that of the fruit of his loins, yung bunga ng kanyang bewang, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne. Paupuin niya si Kristo sa trono ni David. Mula doon sa lahi ni David. Kaya mahalaga yan mga kapatid. Sapagkat ang propesya, kailangan ng Kristo manggaling sa lahi ni David. Kaya naman to si Lucas at si Mateo, isinulat ang genealogy ng Panginoon Kristo para patunayan na yung Kristong pinapangaral nila ay galing nga sa lahi ni David. Kaya merong karapatan na maupo sa trono ni David. Mga figurative na salita yan, pero partly literally natupad yan. Talagang lahi. Si Jose, lahi ni David. Si Maria, lahi ni David. Kaya si Maria, nagkaanak si Kristo, si Jesus ay lahi ni David. So, parang gano'n lang ang pinatutunayan niya.
na etong Kristo, itong Kristo na aming ipinangangaral, galing yan sa lahi ni David. May karapatan yan sa trono. Sa verse 31, palibhas ay nakikita na niya ito, nakikita na raw ni David ito, ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Kristo, na siya'y hindi pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang mga katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Sa mga kapatid, yun siya sabi ko sa inyo kanina, na si Pedro mismo ang may sabi na yung tinutukoy doon sa awit na binasa niya, na kinote niya, ang tinutukoy doon, mga kapatid, ay si Kristo. Si Kristo yung hindi iiwan ng kanyang kaluluwa sa Hades. Si Kristo yung papatnubayan ng kanang kamay ng Panginoon Diyos. Yung propesiyang yun ay para sa ating Panginoon sa Kristo. So, yun o. So, tuloy natin ang basa. Ang Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Diyos at tungkol dito'y mga saksi kami lahat. So, tinutukoy niya na malinaw na ang Panginoon sa Kristo nga ang tinutukoy doon sa propesiyang yun na siya ang binuhay na maguli ng Diyos. Tuloy po natin, no? Palibhasa nga'y pinarangal ng kanang kamay ng Diyos. So nakita nyo, no? Si Kristo yun, tinutukoy doon sa awit, na merong nasa kanya yung kanang kamay ng Diyos. At tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu, ay binuhos niya ito na inyong nakikita at naririnig. So, yun, pinatutunayan ni Pedro na yun ay katuparan ng Old Testament. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, dadapot siya rin ang nagsabi. So David, wala pa pala sa langit. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Yun daw sinalita ni David. Mababasa natin yan sa awit 1:110, verse 1. Na sinulat ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Ano ibig sabihin? Dalawang Panginoon yan So yung isang Panginoon dyan, sinabi ng Panginoong Ama yan. Sa aking Panginoong Jesus yan. Maupo ka sa kanan ko. Ibig sabihin, si Kristo, di ba, nakaupo sa kanan ng Diyos? Kaya nasabi natin, yung isang Panginoon dyan, ang ating Panginoon sa Kristo, yung isang Panginoon naman, ang ating Panginoong Ama. Umaupo ka sa kanan ko hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tuntungan ng iyong mga paa. O si Kristo nga yun. Sapagkat marami tayong talata mababasa na gagawin tuntungan nga ng mga paa ni Kristo ang kanyang mga kaaway. O ngayon, ito ang conclusion ni Apostol Pedro. Pakatalastasin nga ng buong angkan Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. So yan ang closing remark ni Pedro. Conclusion yan. Ibig sabihin, lahat ng mga talatang ginamit niya sa Old Testament, yun ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. So diyan ay pinangaral niya si Jesus bilang Panginoon at bilang Kristo. Pinatunayan niya na si Jesus, siya yung Mesias, siya yung Kristo, siya yung Mesaya, siya yung hinihintay nila na tutubos sa kanila, na siya yung napako sa krus. Ano naging reaksyon ng crowd? Sa verse 37, na marinig nga nila ito ay nangasaktan ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? O nasaktan ng kanilang puso. Ito'y nangangahulugan na naunawaan nila yan, tinablad sila nung pangangaral ni Pedro ng salita ng Diyos. Tumalab sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya nagtanong sila kung anong gagawin. So dito nakakita natin na nangaral ang salita ng Diyos. Kailangan ipangaral natin ang salita ng Diyos. Kapag ibinabalita natin ang Panginoon sa Kristo, itinuturo natin sa kapwa natin ang salita ng Diyos. At nakita niyo kung saan nagpaikot-ikot yung aralin ni Apostol Pedro nung siya'y nangangaral ng Ebanghelyo. At yun ang laman ng Ebanghelyo. Yun talaga ang laman ng Ebanghelyo. Na lubos na maunawaan ng tao ang tungkol sa kaligtasan ginawa ng Panginoon sa Kristo. Ang Ebanghelyo nga ay hindi tungkol doon sa kayamanan sa lupa. Hindi tungkol doon sa pagpapagaling lang ng sakit mo. Dahil pwedeng hindi ka naman gumaling sa sakit mo, mamatay ka na rin Okay lang yun. Basta naunawa mo na maliligtas ka. So nakita nyo, hindi yun ang basis ng katotohanan. Hindi yun tungkol sa pagtupad ng mga pangarap mo. Palagi kong inuulit yan. Kasi yan ang kumukontra ng ngayon sa ating panahon. Diyan tayo nahuhulog
Na tuwan-tuwa tayo makinig sa mga ganong mga kwento ng mga preacher na magbibigay sa atin ng mga false hope, mga maling pangako. Nawiwili tayo makinig. Unti-unti naliligaw tayo. Akala natin yun ang gospel. Ang gospel ay tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa natin, tungkol sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sumunod dito, pansinin niyo bago tayo magwakas. No? Sabi nito, ito naging reaksyon ng crowd. Sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. O doon sa tanong nila, ano po ang dapat namin gawin? Anong gagawin namin? Matapos nila marinig, ang naging tugon ni Pedro, hindi umanib ka sa organisasyon, hindi umanib ka sa iglesia, hindi yan. Ang tugon ni ni Pedro, magsisi kayo, mangagsisi kayo, at magbautiso. Magsisi, yan ang pangunahing dapat gawin ng tao. Yan ang panawagan din. Magmula kay Juan Bautista, yan ang isinisigaw ni Juan Bautista, magsisi, hanggang sa panahon na nangangaral si Kristo. Nung ubungan pa ng pangangaral ni Kristo, magsisi kayo. Malapit na ang karya ng Diyos. Puro pagsisisi sa kasalanan. Pagsisisi, repentance, pagtalikod sa kasalanan. Hindi yung iiyak ka lang ng dahil sa kasalanan. Tumatalikod ka sa kasalanan. Yan ang pangunahing paksa ng Ebanghelyo. Na sa pagtanggap natin ng dakilang kaloob ng Diyos, sa pagtanggap natin ng bugtong na anak ng Diyos, sa pagtanggap natin kay Kristo, ay hindi po pwedeng hindi tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Hindi po pwedeng hindi natin tatalikuran ang ating mga kasalanan. Hindi po pwedeng hindi tayo magbabago sa buhay natin kapag sinasabi natin tinatanggap natin si Kristo. Hindi pwedeng ganon. Dahil dito nga, kailangan magsisi kayo. At ano pa, magbautismo ang bawat isa sa inyo. Magbautismo, importante ang bautismo. Hindi na sasabihin ni Pedro yan pag hindi importante yan. Kaya kung ikaw ay Kristiyano na nagsisisi sa iyong kasalanan, dapat mabautismo ka kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo. Magbautismo, pansinin ninyo, isa pang kaalaman dyan, trivia. Magsisi kayo at magbautismo. Magkasama yan. Hindi pwede bautismo lang. Hindi pwede pagsisisi lang. Magsisi at magbautismo. Kasama yan eh. Ngayon, mapapasin ninyo, hindi tayo nagbibinyag ng sanggol. Hindi tayo nagbibinyag ng bagong mga wala pang malay ng mga bata. Dahil bakit? Sabi diyan magsisi kayo at magbautismo. Yung bata ay walang kapasidad na magsisi sa kanyang kasalanan, lalo na yung sanggol na 1 buwan pa lang, 2 buwan, 6 buwan, 1 taon, kahit 2 taon pa yan. No? Magsisisi ba sa kasalanan yan? At meron bang kasalanan yan na sapat para iagis siya sa dagat-dagatapoy? Mga inosente pa yan. Hindi sila kasama dyan. Kaya wala sa Biblia, sa buong Biblia, wala kang mababasa na sanggol na bininyagan. Kaya tayo, hindi natin kinukonsinti yan. Yung binyag ng sanggol. Sapagkat unbiblical yan. Kung ikaw, mga kapatid, maaaring ikaw, ngayon ka lang nakinig dito. Huwag kayo masasaktan, mga kapatid. Gusto niyo ng Bible study? Yan ang Bible study. Na kung ano yung sinasabi ng Biblia, yun lang ang ating paniniwalaan. Sa Biblia, walang sanggol na bininyagan Bakit ka magbibinyag ng sanggol? Sa bautismo, kailangan nagsisisi ka At kailangan nananampalataya ka sa ating Panginoon sa Kristo. So, yan ang mga sumunod na pangyayari. Katunayan, mga pinagsasabi natin, ito pa, dinuktong pa ni Pedro, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat na nga sa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. So, yun ang exhortation yan. Encouragement yan sa mga tao. Pagdating sa verse 40, at sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Sabi rito, save yourselves from this untoward generation. Dapat ang taon, tinuturuan natin na, huy, iligtas mo yung sarili mo dyan. Umalis ka riyan sa kinalalagyan mong masamang kalagayan na ikaw ay hindi nananampalataya kay Kristo. Ganun ang pangangaral At ano nangyari ron? Yung ang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismohan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa.
So ano po nangyari? Yung mga tumanggap ng salita, nabautismohan. Ano gusto natin pakita dyan? Dapat mapansin nyo, yung mga nabautismohan, yun, yung mga tumanggap ng salita. Kaya nga yung sanggol ay hindi binibinyagan, mga kapatid. At huwag tayo magkaroon ng bahagi dyan na kukonsintihin natin na tayo makikibinyag ng sanggol. Sabihin natin, paliwanag natin na hindi ako pwedeng makibahagi dyan. Maling aral yan eh. Yung makibinyag tayo ng sanggol eh. Manindigan tayo sa salita ng Diyos. Huwag tayo mahiya. Di ba? Dito ang mga tumanggap ng salita, sila yung nabautismohan. So, ganyan lang mga kapatid yung ating lesson tungkol dyan sa bahaging ito ng ating aralin tungkol sa share the gospel. Yung sumunod dyan, 42 hanggang 47, the fellowship of the believers. Yung mga kung paano nagsama-sama, yung mga unang Kristyano. Mga kwento na lang yan. Wala na yung mga salita dyan na pangangaral. So, yun o mga kapatid. At nawa, sa darating na linggo, itutuloy natin. Naway, huwag kayong mag-absent mga kapatid. Pupunta tayo sa part 5. Tatapusin natin yung Acts of the Apostles. Sapagkat dyan, marami tayong matututunan kung paano sila nanindigan at tinupad yung utos ng Panginoon Kristo na gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Hanggang dyan mga kapatid, muli po tayo manalangin.